Mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Manuel. Taga-Cagayan po ako. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Kaya naman naisipan kong ibahagi din sa inyo ang aking naging karanasang magbasa hanggang sa kasalukuyan hindi ko malilimutan. Sa edad kong 18 ay nabuntis ko ang aking kasintahan na tawagin na lamang po natin sa pangalang Rose, mga kaaswang. Dahil nga sa nabuntis ko sa murang edad si Rose, ay wala akong nagawa kundi ang panagutan siya. Ano ba naman kayo? Ang bata-bata pa ninyo para maging magulang. Diyos ko, patawarin kayo ng Panginoon. Maring wika ni Mang Lucio, ang ama ni Rose. Pasensya na po kayo, Tay. Kayo ko at nahihiyang sagot ko. 16 ka pa lang, Rose, pero nagpabuntis ka na kaagad. Hindi mo ba naisip ang paghihirap namin ng ama mo para lang maitaguyod ang pag-aaral mo? Pero ito ang igaganti mo sa amin. Galit na galit pang wika ni Aling Rosinda. Mahal, uminahon ka. Malumanay na wika ng kanyang asawa. Paano ako hihinahon kung yang babaeng yan? Hindi man lang inisip ang paghihirap natin. Ang buong akala niya ata, masarap ang buhay kapag may asawa at anak ka na. Diyos ko, Day, hindi madali ang buhay may asawa. Hindi yan parang kanin lang na pwedeng iluwa kapag napaso ka. Sagot nito at halos maiyak na sa galit dahil sa nangyari sa amin ng anak niya. Inay, patawad po. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na sabi ng kasintahan ko at walang patid sa paghingi ng tawad. Hindi mo ba alam na halos magkanda sakit na ang itay mo sa pagtatrabaho? Maibigay lang ang pangangailangan mo. Nag-iisa ka naming anak kaya't lahat ng gusto mo ibinibigay namin nang walang inaasahang kapalit. Ang tanging gusto lang namin ay mag-aral ka ng mabuti. Pero ano itong ginawa mo? Bulyaw ng kanyang ina. Humihingi po ako ng tawad sa pagkakamali naming nagawa. Huwag po kayong mag-alala. Pananagutan ko po si Rose. Titigil po ako sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Malumanay kong sabi. Aba, dapat lang. Seryosong sagot ng kanyang ama. Total, mas pinili mo naman ang kakatihan mo kaysa sa mag-aaral. Mas mabuti pang sumama ka na sa kanya. Pero ito lang ang tatandaan mo. Wala kang matatanggap na tulong mula sa amin ng itay mo. Para malaman mo kung gaano kahirap maging magulang nang walang pinag-aralan. Madiin na sabi ni Aling Rosinda. Nay, Tay, patawarin niyo na po ako. Nakaluhod at umiiyak na sabi ng aking nobya. Panindigan mo ang bunga ng kapusukan mo. Hindi kami nagkulang sa pagpapaalala sa iyo. Ngayon, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa para sa magiging anak mo. Saka para din matutunan mo ang pagkakamali mo. Uwi ka ng kanyang ama. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin namin ng kasintahan ko, ay nagmistulang bingi ang kanyang mga magulang. Kaya wala na kaming nagawa pa, kundi ang umalis na lang. Maging ang aking mga magulang ay galit na galit din sa akin nang malaman nila ang tungkol sa pagbubuntis ng kasintahan ko. Kaya wala na kaming ibang pagpipilian pa, kundi ang bumukod ng sariling bahay. Hindi naging madali ang lahat para sa amin. Para kaming naulila sa mga magulang. Pero gayon pa man ay hindi pa rin kami sumuko. Mahal, huwag kang mag-alala. Mapapatawad din nila tayo. Pag-aalo ko kay Rose nang makita ko siyang umiiyak pa rin. Paano na tayo ngayon? Saan tayo kukuha ng pambili na makakain natin? Humihikbi nitong sabi. Maghahanap buhay ako. Sasama ako sa mga kaibigan kong pumapalaot sa dagat. At kung kailangan kong dublihin o triplehin ang pagtatrabaho, ay gagawin ko. Huwag lang tayong magutom. Lalong-lalo ka na at ang magiging anak natin.
Patawarin mo ako kung nalagay ka sa ganitong sitwasyon. Kasalanan kong lahat. Malungkot kong wika. Hindi man ako sanay sa pagpalaot ng dagat, pinipilit ko pa ring masanay at matutunan ang lahat ng mga gagawin. At dahil sa tulong ng mga kaibigan ko at kakilala ko, ay unti-unti kong natutunan kung ano ang mga dapat gawin sa pagpapalaot. Kahit papaano naman ay naging maayos ang pamumuhay namin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nauubos ang mga isda malapit sa pangpang. Kaya kailangan naming lumayo ng mga kaibigan ko para makahuli ng maraming isda. Manuel, mag-iingat ka lagi sa tuwing papalaot ka. Lalo na at medyo malayo-layo na ang mga pupuntahan ninyo. Nag-aalalang sabi ng aking kasintahan. Mahal, huwag kang mag-alala. Lagi naman akong nag-iingat eh. Malambing kong sabi at hinalika ng kanyang noo. Dapat lang. Dahil paano na lang ako, kami nang magiging anak mo kung may mangyari sa iyong hindi maganda. Nakaingos niyang sabi. Para hindi na siya mag-alala pa, ay sinabihan ko siyang hindi naman masyadong malayo ang pinupuntahan namin ng mga kaibigan ko. Isa pa, kapag ramdam naming may hindi magandang mangyayari, umaalis din kami kaagad sa lugar na pinuntahan namin. Kaya ipanatag niya lang ang kanyang sarili at huwag na akong isipin pa. Isang beses, 3:00 pa lang ng madaling araw, ay gumayak na ako para pumalaot. Mag-isa lamang akong pumalaot ng mga sandaling iyon. Gawa ng tulog pa ang mga kaibigan ko noong nadaanan ko sila sa kani-kanilang bahay. Nang makarating na ako sa gitna ng karagatan, ay inayos ko na ang aking lambat. Nga pala, magmula nung matuto na akong manghuli ng isda, ay kanya-kanya na kaming bangkang ginagamit ng mga kaibigan ko. Kaya sariling sikap na lang talaga ang ginagawa ko. Nang mga oras na iyon, habang abala ako sa pag-ayos, ay nakarinig ako ng napakagandang tinig. Napakasarap pakinggan ng boses na iyon habang kumakanta. Dahil sa pakiwari ko ay para akong paslit na hinihili. Saglit na napahinto ako sa aking ginagawa at tumingin sa paligid. At hinahanap ang boses ng isang babaeng naririnig kong kumakanta. Ngunit nakailang minuto na akong tumingin-tingin, ay wala akong ibang nakikita, kundi ang malawak na karagatan lang ang nakikita ko. Dahil sa wala naman akong ibang nakita ay ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Iniisip ko na lang na baka guni-guni ko lang ang naririnig ko kanina. Gawa na nung tumigil ako sa ginagawa at tumingin sa paligid, ay nawala naman ang ingay na naririnig ko. Napabuntong hininga na lamang ako at saka ipinagpatuloy ko na ang aking ginagawa. Sa isip-isip ko pa, tama nga ang mga matatanda. Hindi madali ang pag-aasawa. Kaya kayong nakikinig ngayon kung talaga ka pa o binata man, huwag niyo munang madaliin. Tamang dugdug aalang muna. De joke lang. Kung nung binata pa ako, ay wala akong iniisip na problema. Kahit anong oras ko gustong gumising, ay walang mangingialam sa akin. At kahit na anong oras ako matutulog ay ako ang masusunod. Pero ngayong may kinakasama na ako at may binubuhay, hindi ko na nagagawa pa ang mga iyon. Dahil 3:00 pa lang ng madaling araw, ay kailangan ko nang lumusong sa tubig para maghanap buhay. Ay, pambihirang buhay naman to. Hindi naman ganito ang inasahan kong buhay may pamilya. Buntong hininga kong sambit. Di bali na nga, ang mahalaga sa akin ngayon ay mabigyan ng maayos na buhay ang mag-ina ko. Saad ko, at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Makaraan lamang ang ilang sandali ay may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko maintindihan kung ano iyon. Pero pakiwari ko ay parang may mga mata ang kanina pang nagmamasid sa akin. Pero noong inilibot ko naman ang paningin muli sa paligid, ay wala naman akong nakikita.
Ano ba naman to? Kung ano-ano na lamang ang iniisip ko. Wika ko at ipinilig na lamang ang ulo para mapawi ang kung anumang kababalagang tumatakbo sa aking isipan. Mga bandang 7:00 na ng umaga nang mapagpasyan kong umuwi na. Dahil marami-rami na rin akong nahuling isda kaya sobrang saya ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Bigla akong napalingon sa pinanggagalingan ko. Sa paglingon ko nga ay nagulat ako nang may makita akong magandang babae. Nakalutang ang ulo nito hanggang dibdib at nakangiting nakatingin sa akin na para bang hinihipnotismo akong lumapit dito. Inihinto ko saglit ang aking bangka at pinagmasdan ang dalaga. Saka na lang ako bumalik sa aking wisyo nang may sumigaw sa aking likuran. At noong nilingon ko ang pinanggagalingan ng boses, ay nakita ko sina Pedro at Miguel. Pare Koy, anong nangyayari sa'yo? Parang tulala ka dyan. Tsaka anong tinitigan mo dyan oh? Tanong ni Miguel. Wala naman. Kanina pa ba kayo? Tugon ko at tanong ko sa mga ito. Dahil ng araw na iyon ay nauna akong mamalaot sa kanila. Nag-inuman pa kasi sila kagabi, kung kaya't anong oras na silang nakapalaot. Oo, at kanina ka pa namin tinatawag ngunit parang nasa malayo atang isip mo. Natatawang sambit ni Pedro. Umuwi ka na at nag-alala na ang nag-iisa mong asawa. Pang-aasar pang wika ni Miguel, sabay ngiti ng nakakaloko. Oo nga naman. Segundang saad na Pedro. Kayo ba? Hindi pa ba kayo uwi? Tanong ko. Mamaya na kami. Anong oras na kasi kami nakaalis kanina sa bahay? Kaunti pa lang to mga nahuli naming isda eh. Kakamot-kamot pang saad ni Miguel. Siya sige. Mauna na ako sa inyong umuwi. Mag-iingat kayo. Wika ko at umalis na nga. Pagkarating ko sa Pampang ay nakita kong kinakasama kong nagmamadaling lumapit. Sinabihan ko siyang magdahan-dahan lang sa paglalakad dahil baka matisod siya at kung ano pa ang mangyari sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Nag-aalala nitong sabi, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Pasyensya ka na kung ngayon lang ako. Kinakailangan ko pa kasing manghuli ng mas maraming isda para malaki-laki ang maibenta ko sa palengke. Tugon ko. Ganun ba? Akala ko na paano ka na. Sobrang nag-alala ako sa'yo kasi ngayon ka lang nakauwi ng ganitong oras. Isa pa nakita ko ang mga kaibigan mo kanina. Hindi mo pala sila kasabay na pumalaot. Kaya labis talaga akong nag-alala. Anya pa? Oo. Nag-inuman kasi sila kagabi kaya hindi na sila nakasabay sa akin. Anong oras na kasi silang nagising? Mahirap na kung hihintayin ko pa sila. Abutin ako ng katanghaliang tapat. Paliwanag ko. Hindi na nga nagtanong pa ang kinakasama ko. Napanatag na siya nung ipaliwanag ko sa kanya ang totoong nangyari. Kung bakit mag-isa lang akong pumalaot. Simula ng araw na iyon ay hindi na nawala sa isip ko ang magandang dalaga na nakita ko. Lagi ko itong iniisip at maging sa pagtulog ko ay siyang laman ng panaginip ko. Parang kanta to ah. Parang gustong-gusto kong pumunta ulit sa laot at makita siyang muli. Hanggang sa isang pagkakataon. Mahal, may problema ka ba? Tanong ng kinakasama ko. Wala naman mahal. Bakit? Napapansin ko kasi nitong mga nakarang araw na parang ang lalim na mga iniisip mo. Sambit nito. Iniisip ko lang mahal kung paano tayo makakaipon ng mas malaking halaga para sa panganganak mo. Pagsisinungaling ko. Oo nga mahal eh. Gusto sana kitang tulungan ngunit ayaw mo naman. Uwi ka nito. Mas gusto ko kasi na dito ka lang sa bahay. Doon lang ako magiging panatag. Tsaka isa pa, ay ko nang napapagod ka at baka mapahamak ang baby natin sa tiyan mo. Sagot ko. Pero paano tayo makakaipon kung mag-isa ka lang na kumakayod?
Nakanguso nitong sabi. Kaya ko naman, kaya huwag kang mag-alala. Malumanay kong saad. Madaling araw ng Biyernes ay maaga akong gumising at ganon din ang asawa ko. Masyado pang maaga para pumalaot ka, saad ni Ross. Mas maganda ang maaga para makarami ng huli, palusot ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ako nagkakaganito. Para bang hindi kompleto ang araw ko. Sige, alis na ako mahal. Paalam ko kay Ross at agad akong naglakad papunta sa aking bangka. Mag-iingat ka, rinig kong sigaw nito. Agad akong sumampa sa aking bangka at pinaandar ito. Nang makarating ako, ay muli kong narinig ang napakagandang tinig. Napalinga ako sa paligid at nakita ko ulit ang magandang dilag na nakaupo sa malaking bato at umaawit. Inilapit ko ang bangka ko sa kinaroroonan niya. Ay, miss, mawalang galang na po. Anong ginagawa mo dito magandang binibini? Tanong ko. Hinihintay kita. Nakangiti nitong sabi. Ako? Hinihintay mo? Sa anong dahilan? Ang ibig kong sabihin bakit? Takang tanong ko. Dahil ikaw ang napili kong maging katipan ko. Sagot nito. Anong ibig mong sabihin na katipan? Tanong ko ulit. Ang ibig kong sabihin ay ikaw ang pinipili ko na maging katuwang. Nakangiti nitong sambit. Ibig mong sabihin ay asawa? Sagot ko. Tumango naman ito. Pero may asawa na ako. Wika ko. Hindi maaari. Kailangan mong sumama sa akin. Galit nitong sabi. Wala kang karapatan na magalit sa akin. Tsaka isa pa, wala tayong relasyon. Sabi ko. Matagal na panahon kitang hinintay. At ngayon nandito ka. Ay hindi ako papayag na iwan mo ako ng ganun-ganun lang. Bulyaw nito sa akin. At ikinumpas nito ang kanyang daliri. At ilang sandali pa unti-unti akong nawala ng malay. Pagmulat ko ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang napakaganda at malawak na kwarto. Kumikinang ang sahig na gawa sa ginto at sa may bintana ay nakikita ko doon ang babaeng nakaupo at nakadungaw sa labas. Nasaan ako? At sino ka? Tanong ko. Agad naman itong lumingon sa gawi ko na malawak ang ngiti. Gising ka na pala. Ako nga pala si Araya. Nakangiti nitong sabi. Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan ako? Galit kong tanong. Nandito ka sa mundo namin. Sagot nito. Mundo nyo? Anong lugar to? Tanong ko ulit. Ito ang mundo ng mga engkanto. Nakakangiting wika niya at tila ba ng aakit. Halos mahimatay ako sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala na nakarating ako sa kabilang dimensyon. Bakit mo ako dinala dito? Kaya ng sabi ko, ikaw ang napili kong maging katipan. Sagot nito. Pakiusap, ibalik mo na ako sa aming mundo. Dahil baka nag-alala na sa akin ang asawa ko. Wika ko. Ang kaninang maamo niyang muka ay biglang napalitan ng isang nakakatakot na itsura. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi ka alis dito sapagkat pagmamay-ari na kita at walang sino man ang pwedeng umangkin sa iyo maliban sa akin. Malakas nitong bulyaw sa akin. Naapatras ako sa takot at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti nang bumalik sa dati ang kanyang itsura. Patawad kung natakot kita. Malumanay nitong sabi at iniwan akong tulala. Kahit anong pagmamakaawa kong gawin kay Araya ay hindi niya ako pinapakinggan. Para akong kriminal na nakakulong sa kanyang malawak na silid. Alalang-alala na ako at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ng mga sandaling iyon. Ano na kayang ginagawa ni Rose ngayon?
Buntong hininga kong tanong habang iniisip ang kinakasama ko. Nag-aalala akong baka hindi pa siya kumakain at baka nag-aalala na siya sa akin ng gusto. Hindi pwede to. Kailangan ko mag-isip ng paraan para makaalis ako dito. Sambit ko sa isipan ko. Alam kong nabobaryo ka na dito. Kaya halika, sumama ka sa akin at ipapasyal kita. Nakangising wika ni Araya. Kahit labag sa loob ko ay sumama ako sa kanya. Makaraan ang ilang sandali ay hindi ko naiwasang mamangha sa ganda ng tanawin habang inililibot ko ang paningin sa buong paligid. Ang daming makukulay na bulaklak, maraming mga punong kahoy na namumunga ng iba't ibang klase ng prutas. Napakalinis din ang paligid, ganon din ang tubig na maraming isda na naglalanguyan. Malayong malayo sa kinagisnan kong mundo. Pansamantala akong nakalimutan ang aking kasintahan dahil sa naaaliw ako sa mga nakikita ko. Maraming mga iba't ibang uri ng bahay ang nakatayo na gawa sa ginto. At talagang masasabi kong kamangamangha ang mga nakikita ko. At halos malula na ako at hindi makapaniwala. Habang naglilibot kami, sa hindi inaasahan ay narinig ko ang sigaw ng aking nobya. Kaya hinanap ng mga mata ko ang pinanggagalingan ng boses at nakita ko sa di kalayuan ang mga magulang ko. Kasama nila si Ross at parang hinahanap nila ako. Agad na nanumbalik ang wisyo ko at naisip na hindi dapat ako magpadala sa kagandahang ipinapakita sa akin ni Araya. Rose, mahal, nandito ako. Sigaw ko at ikinaway-kaway ang aking kamay. Ngunit hindi nila ako nakikita. Halos lumabas na ang ugat ko sa liig sa kakasigaw ay hindi pa rin nila ako nakikita. Bakit ganun? Bakit hindi nila ako nakikita? Anong ginawa mo? Maraing tanong ko. Dahil nandito ka sa aking isla, kaya kahit anong gawin mo ay hindi ka na nila makikita pang muli at lalong-lalong hindi ka nila maririnig kahit na maglulupasay ka pa dyan. Sagot ni Araya at bumagsik ang mukha nito. Napakamakasarili mo, Araya. Wala kang puso. Kung sa inakala mo ay mamahalin kita, ay nagkakamali ka dahil hindi yun mangyayari. Sapagkat isa lang ang nilalaman ng puso ko at iyon ang aking kasintahan. Ano man ang gagawin mo, ay hindi mo siya mahihigitan. Galit na galit kong sabi at hindi siya nakasagot sa akin. Ikulong niyo siya sa aking silid at huwag ninyo siyang palalabasin ng walang permiso ko. Utos nito sa kanyang mga alagad. Anak na, Araya, huwag mong gawin sa akin to. Gusto ko nang umuwi sa amin. Pauwiin mo na ako. Pag-iusap. Nakikiusap kong wika sa dalaga. Subalit tila ba wala man lang naririnig ang dalaga. Sa halip ay naplos niya pa ang pisngi ko at nakangising nagwika ng, Talagang makasarili ako. Ang akin ay akin at hindi ako mapagbigay. Kaya kahit anong gawin mong pakiusap sa akin, hindi mo ako mapakikiusapan. Buisit ka talagang babae ka. Sigaw ko at pilit na kumakawala sa mga alagad ng bruhang si Araya. Ilang araw na akong nakakulong sa silid ng dalaga. Hindi ko rin siya pinapansin sa tuwing dinadalaw niya ako. At hindi ako kumakain. Sobrang nangihina na ang katawan ko dahil sa gutom at uhaw. Pero wala akong pakialam. Mas mabuti nang mamatay ako kaysa makulong ako ng panghabang buhay sa isla ng mga engkanto. Dahil sa wala akong kasiguraduhan kung makakauwi pa ba ako o hindi na. Kumain ka na kung ayaw mong mamatay. Utos ni Araya sa akin. Mas mabuti pang mamatay na ako kaysa sa makapiling at makulong habang buhay sa pesting lugar na ito. Walang kagana-gana kong sagot sa kanya. Ang kaninang malumanay at maaliwalas na pagmumukha ng dalaga ay napalitan iyon ng pagkabagsik
at katakot-takot na animoy. Anumang oras ay papatayin ako nito. Bigla akong nakaramdam ng kaba at takot sa sarili. Anong meron sa babaeng mortal na iyon at hindi mo siya kayang kalimutan? Bakit ako hindi mo ko kayang mahalin? Samantalang kaya ko naman ibigay sa iyo ang lahat ng nanaisin mo. Marangyang pamumuhay at kapangyarihan. Ano pa bang kulang sa akin, ha? Nag-aapoy sa galit nitong sabi. Araya, hindi mo pwedeng turuan o diktahan ang isang puso ng tao para mahalin ka at hindi matutumbasan ng pera o karangyaan ng pagmamahal. Tsaka isa pa, kulang-kulang sa iyo, Araya. Sadyang maling lalaki lang talagang napili mong mahalin. Bukod sa hindi tayo magkauri, magkaiba pa tayo ng mundong ginagalawan. Isa akong tao, samantalang ikaw ay isang engkanto. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Araya. Ibalik mo na ako sa pamilya ko. Meron akong pamilya at asawa na naghihintay sa akin. Maluha-luha akong pakiusap sa kanya habang nakaluhod sa kanyang harapan. At nagmamakaawang pakawalan na niya ako. Gustong-gusto ko nang makauwi sa amin dahil sa namimiss ko na ang kasintahan ko. Pakiwari ko kapag magtagal pa ako sa islang iyon, ay baka mawala na ako sa katinuan. Kung alam ko lang sana kung saan ang daan pa uwi, o kaya naman bigyan ako ng sign kung papaano makauwi, ay matagal ko nang ginawa. Hindi sumagot ang dalaga sa pakiusap ko. Bagkos ay nakatingin lang ito sa akin. Nababanaag ko sa kanya mga mata ang magkahalong galit at sakit na nararamdaman. Bakit, Manuel? Bakit? Bakit? Umiiyak na nitong sabi. Nagulat naman ako nang may pumasok na nilalang. Nakahindik-hindik ang itsura noon. Ang kaninang pagmamakaawa ko sa dalagang si Araya ay napalitan ng takot at kabang nararamdaman. Sa isiping baka may gawing hindi maganda sa akin ang nilalang. Lalo na noong akmang lumapit na ito sa akin. Mabagsik at nakakatakot ang itsura nito at hindi ko talaga ito matitigan sa mata. Anak, bakit ka tumatangis? May nangyari ba sa iyong hindi maganda? Sandali. Siya ba ang lalaking napili mong maging kabiyak? Tanong sa mabagsik na boses ng nilalang. Wala, Ama. Saka hindi ba siya ama? Sagot ang dalaga at tinitigan ako ng matalim. Na siyang ipinagtataka ko naman dahil sa bakit siya nagsinungaling sa nilalang na nasa harapan namin. Hindi ko alam kung bakit niya itinanggi ang mga katagang iyon, Sir Casper. Pero sa totoo lang, may kung anong kasiyahan akong nararamdaman. Dahil sa nagkaroon ako ng ideya sa isipang may basehang pwede niya akong pakawalan. At ibalik sa lugar kung saan talaga ako naninirahan. Sana nga lang ay ganun ang gawin niya. At hindi ako ipapalapa sa mga nilalang na naroroon sa labas ng kanyang silid. Kung ganun, bakit ka lumuluha? Tanong ulit ang nilalang na tinatawag ng ama ng dalaga. Wala, Ama. May naalala po ako. Tipid nitong sagot. Kung ano man ang iyong problema, ay nandito lang ako. Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Sambit nito at mabalasik na tumingin sa akin. Hindi ako makagalaw sa kinaroroonan ko dahil sa ginawang pagtitig muli ng mabalasik na nilalang. Sunod-sunod lamang ang paglunok ko ng laway. At halos tubuan na ako ng nerbiyos sa katawan habang panaka-naka kong sinisipat ang nilalang. Narinig kong tipid na nagpasalamat ang dalaga sa kanyang ama. Nang lumabas na ng silid ang nilalang, at saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Sige na, ibabalik na kita sa iyong pamilya. Walang emosyon itong sabi sa akin. Talaga? Masayang sabi ko. Magsasalita pa sana ako ngunit walang ano-ano ay agad akong nawala ng malay. Nang bumalik na ang malay ko ay nakita kong nakatungtong na ako sa malaking bato. Napakasama ng pakiramdam ko at parang binugbog ako ng sandamakmak.
Maya-maya pa ay natanaw ko ang dalawang kaibigan kong si Miguel at Pedro. Panay ang pagtatawag ng mga ito sa pangalan ko habang nakasakay sa iisang bangka. Kahit na hilong-hilaw pa ako at sobrang sama ng pagkaramdam ko, ay pinilit kong gumalaw at tinawag ang pangalan nila. Nang makita naman nila ako ay agaran naman silang lumapit sa kinaroroonan ko at mabilis na akong tinulungang makabangon. Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang nawala? Nag-aalalang tanong ni Miguel sa akin. Oo nga, alam mo bang alalang-alala na kami sa'yo ha? Sigundang wika naman ni Pedro. Mahabang kwento mga kaibigan. Nanghihina kong tugon. Hindi mo ba alam na halos mabaliw na si Rose sa pag-aalala sa'yo? Diyos me, saan ka ba kasi nagpunta? Wika naman ni Miguel. Hindi na ako sumagot pa sa kanila. Kaagad na nila akong pinagtulungang isinampa sa bangka at agaran na nga naming nilisan ang malawak na karagatang iyon. Pagkarating namin sa Pangpang ay agad akong tumakbo pa uwi sa bahay. Nang makarating ako ay nakita ko si Ross na nakaupo sa labas habang nakatingin sa malayo. Magulo ang buhok at umiiyak. Ross, mahal? Tawag ko sa kanya. Dahan-dahan naman itong tumingin sa gaway ko. At nung makita niya ako ay nakatulala lamang siya at walang patid ang pagtulo ng luha. Lumipas ang 2 minuto ay hindi pa rin siya kumikibo. Nakatingin lang ito sa akin, kaya agad ko na itong nilapitan at niyakap. Sa totoo lang, Sir Casper, na mga sandaling iyon ay sobrang awa ang nararamdaman ko nang makita ko ang kalagayan ng kinakasama ko. Lubog ang kanyang mga mata at halatang hindi nakakatulog ng maayos. Pumayat din siya ng bahagya at maputla ang kanyang muka. Mahal, ako ito si Manuel. Maluwalo akong sabi habang nakayakap sa kanya. Ikaw ba talaga yan, mahal? Humagulgol nitong tanong at tila hindi makapaniwala. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ko sa kanya dahil sa pagkahabag na nararamdaman ko. Maya-maya pa'y nagsipagdatingan na rin ang mga magulang ko at maging ang mga hilaw kong biyanan ay dumating din. Napuno ng iyakan ang aming munting bahay. Anak, ano bang nangyari? Bakit bigla kang nawala ng 1 buwan? Tanong ni Itay. Anong putay? 1 buwan akong nawala. Sa pagkakaalam ko ay 1 linggo lang eh. Nagtatakang sambit ko. Nagkatinginan silang lahat sa sinabi ko. Manuel, hindi 1 linggo kundi 1 buwan kang nawala. Wika ng ina matapos magpahid ng luha. Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong nangyari? Muling tanong ni Inay. Ikwento ko sa kanilang buong pangyayari at halos hindi sila makapaniwala. Kung ganon ay natibuhan ka ng 1 engkanto? Tanong ni Itay Losyo. Tumango ako bilang sagot sa tanong ng aking binang lalaki. Mabuti at pinalaya ka niya. Hindi makapaniwalang saad ng aking ina. Oo nga po eh. Akala ko nga po ay wala na akong pag-asa pa na makita ulit ang mag-ina ko. Simula ng araw na iyon ay hindi na ako pinayagan ng aking nobya na pumalaot ulit. Tinutulungan kami ng mga magulang ni Ross na magtayo ng maliit na tindahan at yung bangka ko ay pinaupahan ko sa aking mga kaibigan para kahit papano ay may kita pa rin ako. Naging maayos naman ang aming buhay hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ng aking nobya. Sobrang saya ko dahil parehong ligtas ang aking mag-ina. Kambal ang aming anak at parehong babae. Sa pagdaan ng mga araw ay may napapansin akong kakaiba sa isa kong anak na babae. Simula nung isinilang ito ay hindi ko pa naririnig itong umiyak, kaya nagtataka ako. Mahal, wala ka bang napapansin na kakaiba sa isa nating anak? Tanong ko kay Ross. Wala naman, mahal. Bakit? Balik niyang tanong sa akin.
Huwag mo sanang mamasamain pero napansin kong simula nang isilang mo sila ay hindi ko pa ito narinig na umiyak, sabi ko. Saglit na tumigil si Ross at napawikang maging siya man ay napansin niya rin umano iyon. Pero hindi niya lang gaanong pinagtuunan ng pansin dahil ang buong akala niya ay normal lamang iyon. Gawa ng panay lang ang pagtulog ng anak namin na iyon. Gigising lamang ito kung magdedede tapos ay matutulog na uli. Hindi ko alam pero kakaiba ang nararamdaman ko eh. Saad ko. 2 buwan na ang lumipas ngunit wala pa ring pinagbago sa isa kong anak. Bagkus ay naging sakitin pa ito. Minsan pa nga sa isang linggo ay 3 beses namin itong itinatakbo sa ospital. Kaya munting tindahang pinagkakaabalahan ni Ross ay nagsara na. Dahil sa palagi naming nagagalaw ang perang kinikita para may ipangtustos kami sa gamutang ginagawa sa anak ko. Bakit ba nangyayari sa atin ito? Malungkot na tanong ni Ross habang nakatingin sa kawalan. Hindi ko rin alam, pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Manalangin lang tayo sa Diyos. Pag-aalo ko sa Kanya. Isang araw, habang abala ako sa pagsisibak ng kahoy, ay biglang sumigaw ang aking asawa. Kaya dali-dali akong pumasok sa loob at naabutan ko itong kalong-kalong ang isa naming anak habang umiiyak. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko. Bigla na lang siyang nanginginig. Maiksing sagot nito. Kaya agad na namin itong itinakbo sa paggamutan. Dahil sa walang-wala na talaga kami ng mga panahong iyon, kaya doble-doble ng problemang iniisip ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipampabayad sa ospital. At isa pa, ay baon na kami sa utang. Magmula kasi nung mangyari sa akin ang karanasang napadbad ako sa isla ng mga engkanto, ay tila ba inalat na ako sa buhay. Halos lahat ng naipundar ko ay nawala na, pati ba naman ang anak ko. Nagpaalam na ako kay Ross para maghanap ng pera. Nagagamitin namin pambili ng gamot ng anak ko at ipambabayad sa ospital. Habang lutang akong naglalakad sa kalsada, ay bigla akong kinalabit ng isang matandang lalaki. Bakit ho? Tanong ko nang lingunin ko ito. Hindi ospital ang kailangan ng anak mo, sabi niya. Kumunot ang noo ko at nagtanong kung anong ibig niyang sabihin. Isa pa, papaano niya na lamang nasa paggamutan ng anak ko, gayong hindi ko naman siya kilala. Naghihiganti ang ama ng babaeng pinaiyak mo, saad nito at taliwas iyon sa tanong ko. Pwede ho bang diretsuhin niyo na ako? Dahil kailangan ko pa pong maghanap ng pera. Inis kong sabi. Ang ama ng babaeng engkanto na umibig sa iyo ang may gawa ng lahat ng ito. Pwede ho ba? Huwag niyo akong idamay sa kalokohan ninyo. Ani ko at tinalikuran ko na ito. Kung hindi siya magagamot sa lalong madaling panahon ng anak mo, ay mamamatay siya. Parinig kong sabi nito. Ngunit hindi ko na ito pinansin at nagpatuloy na sa paglalakad. Pagbalik ko sa paggamutan ay halos gumuho ang mundo ko. Nang sabihin sa akin ni Ross na kailangang operahan sa puso ang aming anak na yon. Para na akong mababaliw sa mga panahon na yon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nalungkot ako. Dahil sa mga nangyayari ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo na rin ako ng mga sandaling yon. Itay, saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Tanong ko sa aking ama nang minsang magkausap kami. Patawad anak, gusto man naming tulungan ka. Ngunit alam mo naman na tanging pangingisda lang ang pinagkukunan namin ng hanap buhay. At sapat lang ang kinikita kong iyon para sa amin ng ina mo. Kung may maiabot man ako sa iyo, kaunting halaga lamang iyon. At alam kong kulang na kulang pa rin. Malungkot na sagot ng aking ama. Susubukan kong pumunta kay kumpare sa kabilang baryo.
Subukan kong dumiskarte at manghiram ng pera. Wika niya pa. Tumango ako at nagpasalamat sa aking ama. Hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin ko nun. Kung mawala sa akin ang anak ko. Pero sa di mawaring dahilan, kung kailan kailangan ako ng pamilya ko, ay tsaka pa ako walang maisip na diskarte. Pagkawari ko ay parang may kung anuman ang umaharang at gumugulo sa aking isipan. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong lumalala ang kalagayan ng aking anak. Halos butot balat na lang ito, kaya sobrang awang-awa ako sa kanya. Mahal, hindi kaya may kinalaman ang pagkawala mo noon sa kalagayan ng anak natin? Sabi ni Ross. Anong ibig mong sabihin, mahal? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko alam pero malakas ang pakaramdam kong parang may kinalaman ang nangyari sa iyo noon sa nangyari sa anak natin ngayon. Saad niya. Dahil sa sinabi ng kinakasama ko, Sir Casper, ay napaisip ako bigla. Sumagi rin sa isipan ko ang matandang nakausap ko noong nakaraan sa kalsada. Hindi kaya't tama siya, sambit ko sa isipan. At parang kusang gumagalaw ang katawan ko kasi bigla akong tumayo at naglakad na lang. Saan ka pupunta? Tanong ng kinakasama ko nang tumayo ako. Lagad na palabas ng pintuan. Saglit lang, may pupuntahan lang ako. Sagot ko at dali-dali nang umalis sa ospital. Hindi na nga nakapagsalita pa si Ross dahil nagmadali na akong lumabas. Binilisan ko ng paglalakad at agad kong pinuntahan kung saan ko unang nakausap at nakita yung matanda. Pagkarating ko sa lugar ay agaran ko na itong hinanap. Ngunit nakailang minuto na ako sa paghanap at halos malibot ko na ang buong lugar ay hindi ko makita-kita ang matanda. Ipinagtanong-tanong ko pa sa mga nadadaanan ko kung may nakakakilala ba sa matanda. Hanggang sa may nakapagsabi nga sa akin na lumipat na daw ito ng tirahan. Kaya para akong lantang gulay na napaupo sa gilid ng daan. Ano na ang gagawin ko ngayon? Bakit ba kasi hindi ako naniwala agad doon sa sinabi ng matanda? Inis kong sambit sa sarili at punong-puno ng pagsisisi. Nang nasa malalim na ako ng pag-iisip, ay may kumalabit sa balikat ko. Kaya napatingala ako at paggalingon ko, nakita ko ang matandang buong araw kong hinahanap. Siya pala. Bigla akong nabuhayan ng loob matapos kong makita ang matanda na yon. Mabilis akong tumayo at akmang magsasalita na sana. Pero mabilis niya akong pinigilang magsalita at sinabihang sumunod sa kanya. Agaran na nga akong nagmamadaling sumunod sa matanda. Makalipas ang mahigit siguro 30 minutos naming paglalakad, ay nakarating kami sa isang maliit na kubo. At sa palagay ko ay yun ang bahay ng matanda. Pumasok ka. Ayan ito sa akin. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay bumungad sa akin ang iba't ibang uri ng mga dahon na nakasabit sa dingding. Saglit ko pang inilibot ang paningin para tignan ang kabuuan ng kubo. Maya-maya pa ay narinig kong inutusan niya akong umupo dahil may kukunin lang raw siya sa kanyang silid. Kagad naman akong tumalima at umupo na sa maliit na upuang kakasya lamang ang isang tao malapit sa bintana. Makaraan lamang ang ilang sandali ay nakita kong bumalik na sa kinaroroonan ko ang matanda. Paglapit sa akin ng matanda, ay inaya na niya akong puntahan namin ang aking anak. Sapagkat kailangan niya itong makita sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, Sir Casper, na mga panahong iyon ay nagtataka na talaga ako sa matanda. Dahil sa parang napaka-misteryoso nito. Papaano niya ako nakilala? Gayong hindi pa naman ako nagpapakilala sa kanya. Alam niya rin kung ano ang nakaraan ko at alam niyang may sakit ang anak ko. Dahil nga sa pagnanais kong magamot at gumaling na ang anak ko, ay hindi ko na naitanong pa sa matanda ang tumatakbo sa aking isipan.
Nang makarating na nga kami sa ospital, ay dumiretso na kami sa silid kung saan naroroon ang mag-ina ko. Mabuti naman at nandito ka na. Sandali, sino siya? Tanong nito. Hindi ako nakasagot dahil maging ako man ay hindi ko alam ang pangalan ng matanda. Kaagad namang nagpakilalang Apo Anding ang matanda. Nilapitan nito ang kinakasama ko at tinapik ng 3 beses at napapailing. Ay, nako. May dinaramdam kang hindi mo sinasabi, iha. Tama ba ako? Tanong ng matanda sa kinakasama ko. Ha? Paano niyo po nalaman? Gulat at nagtatakang tanong ni Ross. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang importante sa ngayon ay matulungan ko kayong magpamilya. Yun lang ang kailangan ko para matapos ng pangungulit sa akin ng kaibigan ko. Tugon nito. Kaibigan? Sino po, Manong? Tanong ko. Nakangiting sinabi ng matandang si Apong Anding na hindi umano namin nakikita ang sinasabi niyang kaibigang nangungulit sa kanyang tulungan kami. Hindi yon gaya naming mga ordinaryong tao, kaya huwag na raw kami magtanong ng magtanong pa. Nakita kong may inilabas na bote ng langis ang matanda. Pagkatapos ay inusalan niya iyon ng mga katagang hindi ko maintindihan. Tapos ay hinawakan niya ang ulo ng kinakasama ko. Sabay ihip ng 3 beses ng pakros sa ulo ni Ross. Eto, inumin mo. Para mawala na yung bigat na nararamdaman mo sa katawan. Utos ni Apo Anding. Sabay abot ng boteng may lamang langis. Noong una ay nag-alangan pang inumin ni Ross ang langis na binigay ng matanda. Pero nung sabihin ng matandang huwag siyang mag-alala dahil wala naman iyong lason at hindi umano siya mamamatay, doon lang niya inabot ang nasabing langis. Alam mo, iha, mas matakot ka kung hindi kita nagamot. Dahil alam mo bang may taning na rin ang buhay mo. Ikaw na ang susunod oras na makuha ng mga engkantong taga-isla itong anak ninyo. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang isla ng mga engkanto. Bumalik sa aking alaala ang mga kaganapang nangyayari. Kaganapan na nangyari pa. Akmang magtatanong na sana ako kung ano ang nangyayari at papaano niya nalaman ang tungkol sa isla ng mga engkanto. Subalit hindi iyon natuloy dahil sa mabilis nang nilapitan ng matanda ang anak ko at sinuri. Lubang delikado na ang kalagayan ng anak niyo. Kailangang maagapan na ito dahil kung hindi, mamamatay ito dahil sa itim na mahikang bumabalot sa kanyang katawan. Saad nito. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Takang tanong ni Ross matapos inumin ang langis na binigay ng albularyo. Hindi ospital ang kailangan ng anak ninyo kundi isang albularyo. Kaya lalo siyang lumala. Sandali, paano niyo nasabing albularyo ang kailangan namin? At saka, sino ho ba talaga kayo? Tanong ulit ni Ross. Dahil sa nararamdaman ko ang mabigat na presyensyang bumabalot sa katauhan ng anak ninyo. Hindi lang anak ninyo kundi pati ikaw. Sagot niya sa kinakasama ko, sabay tingin dito. Ako ho? Gulat na tanong ng kinakasama ko. Tumango ang matanda at doon nga ay napag-alaman naming isa palang albularyo ang matanda at base sa kanya ay malakas ang mahikang itim na bumabalot sa katawan ng anak ko. Ano? Kumusta ng pakiramdam mo? Balik na tanong niya sa asawa ko. Maayos na ho. Hindi na mabigat ang pagaramdam ko. Matapos mainom ang langis na binigay ninyo. Tugon ni Ross at baka sa kanyang mukha ang pagiging maaliwalas. Apo Anding, sabihin niyo po sa amin ano ang kailangan naming gawin para gumaling ang anak ko. Tanong ko sa matanda. Bumuntong hininga ito at nagwikang hindi niya pwedeng gamutin sa loob ng ospital ang anak namin dahil maagaw niya ang atensyon ng ibang nilalang
na naninirahan doon. Ay, kung inyong mamarapatin, ang gusto ko sana ay sa bahay ninyo gagamutin ko ang anak ninyo. Suhestyon nito. Saglit kaming nagkatinginan ng kinakasama ko at nababanaag ko sa mga mata niyang tila nag-aalangan siya. Sige ho, iuuwi namin ang anak namin, tugon ko. Manuel, alam mo namang paano kung may mangyari sa anak natin habang bumibiyahe pa uwi sa bahay? Nag-aalalang tanong ni Ross na naiiyak. Kaya hindi niya masyadong nabanggit ang kanyang mga salita. Wala na tayong ibang paraan pa. Kailangan nating magtiwala kay Apo. Gaya ng pagtitiwala mo noong inumin mo ang langis na binigay niya. Ani ko. Nang araw ngang iyon ay dali-dali akong humingi ng tulong sa mga munisipalidad at sa mga politiko para lang mailabas ang anak ko at mabayaran ang bills namin. Sa awa naman ng Diyos ay nailabas ng namin ang anak ko at kaagad nang ibiniyahe pa uwi. Panay ang pagbigkas ng mga katagang buhay ang albularyo habang binabagtas ang daan pa uwi. Subalit noong nasa bakuran na kami ay gayon na lamang ang gulat ko nang makita kong nangingitim na ang labi ng anak ko at parang naninigas na ang katawan niya. Apo, anong nangyayari sa anak ko? Bulalas ko at hindi ko napigilang maiyak. Inutusan ako nitong ipasok agad sa loob ng bahay ang anak ko at magmadaling ihiga ito. Nang maihiga ko na ang anak ko, ay mabilis namang hinawakan ng albularyo ang noo ng anak ko. Tapos may ibinulong siya dito. Matapos siyang bulungan ito, Sir Casper, sa maniwala man kayo o sa hindi, basta maniwala na lang kayo walang ano-ano ay bumalik sa dating kulay ang labi ng anak ko. Maging ang kanyang balat na kanina ay nagkukulay lila na para bang naubusan siya ng dugo, ay bumalik rin iyon sa normal. Nang naging maayos na ang anak ko, ay ako naman ang hinarap ng albularyo. Sinabi niya sa akin na kahit hindi ko sasabihin sa kanya, ay alam niyang may nagkakagusto sa aking hindi ordinaryong tao. Kailangang maputol na umano ang ugnayan naming dalawa ng nilalang bago pa man mahuli ang lahat. Ugnayan ho, pero matagal na akong nakalaya sa nilalang na yon. Wika ko sa albularyo. Umiling-iling ang albularyo at sinabing kahit na pinalaya na ako ng engkantong nagkakagusto sa akin, ay hindi pa rin ako tinitigilan ng angka nito. Dahil sa pag-iwan mo sa kanya ay lagi itong nalulungkot at umiiyak. Kaya nagalit ang kanyang ama. Ang kanyang ama din ang nagpataw ng malubhang sakit sa inyong anak. Dahil hindi nito matanggap na ang kanyang nag-iisang anak ay nawala sa sariling wisyo. Salaysay nito. Kung ganun, ano po bang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ko. Sa nakikita ko, wala na tayong ibang magagawa, kundi ang humingi ka ng tawad sa dalaga at sa ama nito. Iyon lamang ang tanging paraan na naisip ko para mailigtas natin ang anak mo. Magbigay din tayo ng alay sa kanya ng 3 puting manok. Suhestyon nito. Anong ibig mong sabihin, Manong? Nagtataka ko pa ring tanong kasi naguguluhan talaga ako. Papaano ko kakausapin iyon? At bakit may manok pa? Sayang naman pang ulam na sana. Di joke lang. Di talaga kasama yun sa script. Sinabi ng albularyong hindi niya pwedeng labanan ang nilalang na sumalbahi sa anak ko dahil sa kaunting pagkakamali niya lang, kamatayan na magiging kapalit. At ang tinutukoy niyang magbubuwis ng buhay ay ang anak ko. Sinabi niya rin kaya pinapauwi niya ang anak ko dahil sa sisilyuhan niya ang katawan nito upang sa ganon, habang nasa isla ako ng mga engkanto, ay hindi nila basta-bastang magagalaw kaagad ang anak ko. Sasamahan kitang pumunta doon. Sisikapin nating mapapayag sila na makipagkasundo ang mga engkantong iyon para matapos na itong problemang kinakaharap mo. Kung ganon, kailangan kong bumalik sa islang iyon. Wika ko.
Ganun na nga. Saad ng matanda. Sinabi rin itong sikapin ko rin makipagkasundo sa ama ng dalagang engkantong nagkakagusto sa akin. Dahil oras na hindi ko makuha ang sinpatya ng nilalang na yon. Dalawa lamang ang pagpipilian. Hindi na ako makakabalik ng buhay o ang anak ko ang kunin nila. Nang marinig ko yon, kahit na natatakot akong bumalik sa isla ng mga engkanto, ay pikit matang ginawa ko iyon. Gusto ko na ring matapos ang mga nangyari sa buhay ko at ayaw ko nang maranasan pang muli ang ganitong buhay. Kinabukasan ng madaling araw ay sinamahan ako ng albularyo papunta sa isla ng mga engkanto. Noong una mga kaswang hindi pa ako naniniwala sa sinabi ng albularyong kaya niyang tuntunin ang isla ng mga engkanto. Pero nakaraan lamang ang ilang sandali, ay napansin kong panay ang pagbuka ng bibig ng matanda at may mga binabanggit-banggit siyang mga katagang hindi ko naiintindihan. Sa isang kisap mata ko lang ay gayon na lamang ang pagkamangha ko. Nang walang ano-ano ay nasa loob na kami ng isla ng mga engkanto. Medyo naninibago ako sa itsura ng lugar. Dahil sa kung noon ay ubod ng ganda ang islang iyon. Pero ngayon ay iba na. Ang mga sandaling iyon kasi ay parang binabalot ng katakot-takot na mahikang itim ang buong kapaligiran. Kinakabahan man ay agaran ko ng tinawag ang pangalan ni Araya. Ilang sandali pa ay nagpakita ito sa akin kasama ang kanyang amang may nakakatakot ang pagmumuka. Bahagya pa akong natulala at natakot nang tumitig sa akin ng katakot-takot ang ama ni Araya. Ang lakas ng loob niyang pumasok dito sa teritoryo ko. Sino ang nagpahintulot na pumasok kayo? Galit na wika nito sa baritonong boses na may pagkagaralgal. Mabilis na akong lumuhod at humingi ng tawad sa dalawa kung may nagawa man akong kasalanan. Galit na galit at nanlilisik na nagbabaga ang mga mata ng ama ni Arayang nagwikang kahit kailan ay hindi umano niya ako mapapatawad. Nang dahil sa akin ay nagluksa ang anak niya, kaya nararapat lang rin na magluluksa ako at danasin ko ang hirap na nararanasan ko nito mga nagdaan. Araya, patawarin mo na ako. Wala naman akong ginawa masama sa inyo. Sana tigilan niyo na ako. Palayain mo na ako, Araya. Pakiusap. Patawarin? Paano naman ang anak ko na laging nalulungkot at umiiyak habang ikaw ay masaya sa piling ng iyong kabiyak mo? Sigaw nito at halos dumagundong sa buong isla ang boses nito. Gumapang sa aking buong katawan ng takot nang makita ko ang pagbabago ng kanyang itsura. Ganun pa man, ay nilakasan ko pa rin ang aking loob. Sana po ay mapatawad mo ako, Araya. Kung nagkakilala sana tayo sa tamang panahon at tamang oras, baka maaaring gustuhin kita at masaya tayo ngayon. Ngunit hindi. Kaya sana mapatawad mo ako. Wika ko habang nakayuko. Wala akong nakuhang sagot sa kanya, kaya nagangat ako ng tingin. Nakita kong titig na titig lamang sa akin ang dalaga. Wari ba'y binabasa niya ang aking isipan kung nagsasabi ako ng totoo. Sige, pinapatawad na kita. Umuwi ka na at gagaling na ang anak mo. Malungkot nitong sabi. Kunin mo ito. Gamitin niyo yan sa pagbabagong buhay. Umalis na din kayo sa lugar na ito dahil baka magbago pa ang isip ko. Mahal na mahal kita. Saad nito, sabi abot sa akin ng dalawang kumikinang na bato. Hindi ko napigilang yakapin siya dahil sa naaawa ako. Kung sa ibang pagkakataon lang sana, edi sana'y nagustuhan ko siya. Salamat. Salamat, Araya. Walang anuman. Pagkatapos nito ay kinuha ng ama ang dalaga at saka naman ako nakabitaw sa pagyakap nito. At unti-unti silang naglaho sa kawalan. Ay, sa wakas, natapos rin. Sige na, tara na, umuwi na tayo agad.
Uwi ka naman ng albularyo. Tapos nito ay napagpasya naming ilatag na ang mga manok na dala namin. Kaibigang Araya, ito po ang handog ko sa inyo. Salamat po. Salamat. Huling sabi ko. Bitbit ang masayang balita ay binagtas na namin ng albularyo ang daan palayo sa isla. Masayang masaya ako dahil sa wakas ay natapos na ang dagok ng aking buhay. Ang buong akala ko kasi ay may patayang magaganap o dadanak ang dugo ko sa isla ng mga engkanto. Pero mali pala ako. Pagkarating na namin sa bahay ay nakikita kong masiglang ang anak ko. Kahit butot palat ito ay tumatayo ito at tumatalon-talon pa. At himala Sir Casper dahil sa loob ng 1 linggo matapos ang pangyayaring iyon ay mabilis na nakarecover ang katawan ng anak ko. Agad ko namang pinuntahan ang albularyo at ibibigay ko sana ang 1 ginto sa kanya. Pero tinanggihan niya ito. Ang sabi niya lang ay hindi na niya kailangan. Kung kailangan pa niya ay marami na daw siya. Pinayuhan niya ako na tumawid kami ng dagat at doon na manirahan. Kaya nung naibenta ko ang 1 bato sa Maynila, ay doon na ako nagdesisyon na umuwi ng Visayas. Kung saan ay mayroon kaming kamag-anak sa Siquijor. At ang sabi pa nila ay safe kami doon dahil marami daw mga malalakas na albularyo. Sa ngayon po ay nagkaroon na kami ng 5 anak. Sa awa naman ng Diyos ay nagkaroon ako ng mga bangkang palaisdaan. At mayroon na rin kaming bahay sa Mindanao kasi may mga negosyo na rin ako doon. Kagaya ng mga tuna at iba pa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po at naway mapaunlakan ninyong maibahagi sa inyong channel itong aking kwento. Hindi man ito nakakatakot masyado gaya ng ibang mga sender. Masaya naman akong nagbahagi ng aking karanasan sa inyong channel. Muli po, maraming salamat. Manuel ng taga Siquijor na.